Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagtuklap ang mga bubong at nagtumba ang mga puno. Ang ilan sa mga pinsalang iniwan ng bagyong Nika sa Dilasag, Aurora, kung saan ito naglandfall. Kaya ang mga residente nananawagan na ng tulong. Ang ilan, wala nang makain at pinadapa rin ng bagyo ang kanilang mga kabuhayan. Dagdag-dagok pa ang pag-apaw ng ilog sa ilang lugar, kaya hindi makatira ng relief goods. At live mula sa Dilasag, Aurora, nakatutok si Darlene Kai. Darlene. Mel, Emil, Vicky, itong bayan ng Dilasag sa Aurora, yung pinakanapuruhan ng bagyong Nika sa buong probinsya. 100% ng bayan yung apektado, kaya nananawagan ng tulong yung mga residente rito. Ilang oras lang tumama ang bagyong Nika rito sa bayan ng Dilasag, pero panghabang buhay na trauma raw ang dadalhin ni Nanay Leonita. Nakagano na lang po ako kasi sobrang lakas. Tapos yung kinapitan ko naman po parang aangat siya, gumagalaw. Kaya yun, talagang natakot po talaga ako. Sa Dilasag naglandfall ang bagyong Nika kahapon ng umaga. Natuklap ang bubong ni Nanay Leonita. Sira rin ang isang bahagi ng kanilang bahay. Natakot na sobrang lakas ng hangin. Ngayon ko lang po naranasan. Kaya lang po nung nakaraan. Pero ngayon grabe. Sa palibot ng bayan, kitang-kita rin ang pinsala ng bagyo. Maraming puno ang natumba. Wasak din ang ilang bahay at istruktura. Tulad ng bahay ni Nanay Milagros at Tatay Felicissimo. Alala ko po kahapon, yung nangyari po, umiiyak nga po ako kahapon ay. Bakit po? Yun po kala ko nga, pati yung bahay namin umuuga sa lakas ng hangin. Nagdadasal po ako, sabi ko po, tama na po, sabi kong gano'n. Hinto mo na po, sabi kong gano'n. Sa takot ko. Umapaw ang ilog kaya na-isolate ang 3 barangay. Mataas pa rin yung level ng tubig at malakas yung agos dito kaya hindi mapuntahan yung barangay Diagyan dito sa munisipalidad ng Dilasag sa Aurora. Pati yung mga motoristang papunta sa Dinapigue, Isabela ay hindi rin makadaan. Isolated din ang barangay Lawang at Ura dahil sa isa pang umapaw na ilog sa ibang parte ng bayan. Pero may ilang nangahas tumawid tulad ng lalaking ito na may dalang bisikleta. Hindi rin alintana ni JP ang lakas ng agos ng tubig. Wala na yung takot sa akin kasi mapuntahan ko lang yung mga mahal ko sa buhay sa Dilasag para makumusta ko sila. Wala pong communication, ma'am. Pero may mga tulad ni Nixon na umatras. Sobrang lakas po ng hindi po kami makalusong kaya mahihirapan po kami makapunta po sa kabila. Pinipilit po namin makontak sila ngayon pero gawa nga po, sabi ko nga po, gawa po ng sila ay isolated pa, no, gawa po ng ilog, no, kahit naman po umaraw po ngayong maghapon ay hindi pa rin po kami makatawid. Parang sir, ang mangyayari, maabot pa lang sila ng relief tulong kapag medyo umupa na yung tubig, no? Opo, ganun po ang mangyayari. Sa katabing bayan ng Kasiguran, wala nang baha pero matindi rin ang pinsalang iniwan ng bagyo. Pinadapa ng malakas na hangin ang lahat ng 100 puno ng saging sa taniman na ito kung saan nagtatrabaho si Tatay Reynaldo. Umiyak ka man, wala rin tayong magawa, talagang bagyo. Aabutin daw ng 4 na taon pa bago tumubo at mamunga ang mga panibagong puno ng saging. Tulong ang panawagan ni Larry na inabutan naming nililinis ang mga halamang sinira ng bagyo. Sana may ayuda naman na dumating sa amin, nakawala ng makain. Yan po ang problema namin ngayon. Namigay na ng family food pack sa mga apektadong residente. Nagsasagawa na ng clearing operations ang mga tauhan ng LGU para isa-isang alisin ang mga natumbang puno at ibang debris sa kalsada. Yun nga lang, wala pa rin kuryente sa bayan ng Kasiguran at Dilasag. Pahirapan pa rin ngayon ang linya ng komunikasyon. Sa ngayon, nananatiling nakaalerto ang probinsya ng Aurora para sa mga susunod na paparating na bagyo. Ang kailangan lang po yung paghahanda para maiwasan po yung may masabing buhay at saka yung nga po, yung pwede pong ayusin yung mga kabahayan o dapat pong wag po nating ipasawalang bahala yung ating pong mga tahanan. Dapat po matibay yan. At kung kinakailangan naman po na lumikas ay talagang pinapalikas po namin, naagapan na po namin.
Vicky, nagsimula na namang bumuhos yung malakas na ulan dito. Samantala, sabi naman ng LGU ay maaari pa raw abutin ng 1 buwan bago maibalik yung supply ng kuryente dito sa bayan. Marami raw kasing pose ng kuryente yung nagtumbahan at hindi kaagad-agad maayos. Yan yung latest mula rito sa Dilasag, Aurora. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai.